Pray. Lord, thank you po sa gabing ito na kami muli mong pinagyan ng pagkakataon na makapag-aral ng salita. We pray, Lord God, na mangusap po kayo sa amin. Yes, Lord. Ang iyong kalooban na siya maganap. Dalahin ko ng bag sa amin ay mag-aapoy, Yes, mauhaw, magutom sa iyo, at sa iyong mga salita. Be with us, Holy Spirit, kayo po manguna, Panginoon, i-guide niyo po kami ng aming mapag-usapan sa gabing ito ay magbibigay sa amin ng Diyos ng isa pong pagkakataon na lalo pa kami mapalapit sa iyo. Yes, Lord. Tawad po sa lahat namin mga nagawang kalikuang kasalanan. Dalangin namin na kayo po ang siyang mangusap sa gabing ito. Ang ibig namin marinig ay kayo lang, Panginoon, wala na pong iba. Yes, Lord Salamat po God. ng marami. We give you praise and we give you honor. Holy Spirit, anoint us, O God. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Amen. Magpapalit tayo. Ayan. Okay. Luke chapter 7, beginning verse 36 up to 46. Okay. 56 hanggang 36 hanggang 47. Lucas Kapitulo 7. At pagkatapos po ninyo rin po ito pabulay-bulayan sa inyong tahanan. Bahay. Lucas Kapitulo 7, versikulo 36 hanggang 47. Basahin ko sa ating sariling wika. Pag nandiyan na kayo, sabihin natin amen. Amen. Pagkatapos sabi, minsan si Jesus ay nanyayang kumain sa bahay ng isang pariseo. Pumunta naman siya at tumulog sa hapag. Nang mabalitang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. 38. Umiyak siyang palapit sa paanan ni Jesus at tinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinanasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus. Hinalikan ito at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng pariseo na ganyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sabihin ako sa iyo. Ano po yung guro? Sagot niya. Kaya nagpatuloy si Jesus, may 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang isa ay kalawa. Nang hindi sila makabayad kapwa, sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po yung pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sagot ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit tinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lamang o kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Sinabi niya sa babae, pinatawad ng iyong mga kasalanan. Kanya mga kasalo sa pagkain na nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas sa magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, niligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Okay, siguro ngayong gabi, ako po ay napabother sa akin mga napapanood. Kasi marami akong mga napapanood sa YouTube ng mga pangangaral. Habang tumatagal, akin napapansin, parang laging nalalo na mapantanginig ang mga pangangaral sa ngayon. Mayroon akong mga hindi ko po doon sa akin nakita ang pangangaral ay talagang okay lang. Ngayon, mayroong mga churches na tinatanggap na rin nila ang mga same-sex marriage.
Okay? So, mayroon naman iba na yung ang daming mga prosperity gospel na kung saan talagang yung mga pera nilalagay sa mga hagdanan. Okay, hagis. Tapos inapakapaka ng Christian. Parang sabi ko, nagtanong ako sa Panginoon na yun. Ito medyo personal realization ko ito. Gusto ko lang share sa inyo. Kung dapat man tayong yumaman, dapat sa spiritual man. Apa natin. Hindi pwedeng hindi mayaman sa spiritual. Why? Because ang mga worldly or ang mga earthly things will pass away. Amen. Everything will pass away. Ngayon, pag mayaman ka spiritually, yun yung sinasabi ko palagi na mayroong kang source. Ayaw ko ng mga ako ng marami nagsasabi ngayon, yung mga pinagtrayatan ng Disney okay na? Okay, sinarit, nag-check nawala. So, ibig sabihin, the power of God is really moving, So, nawala. Hindi pa ba yung iba? Si Mama, nagpa-pray sa atin nung Sunday. Sabi ko, uwi ka na. Hindi, magpapatry mo na ako, 180 over 110. Ngayon, ang normal sa kanya, 140 over 90. So, normal siya. Thank you, Lord. Pero, dati pag nakarinig ako ng mga report, talagang na ako. Parang na ako, alam mo yung heaven na. Wow, grabe Lord. But today, parang sabi siya ni Cora, normal na. Okay. Wala na ako masyadong excitement. Ilagay na Lord card ko, huwag kayo masyadong ma-excite sa mga miracle. Okay? Huwag kayo excited sa mga miracle. Ano rin makita? Huwag kayo masyadong ma-excite sa mga deliverance. Kasi pa yung mga deliverance na yan, paano? Panalit ng demonyo. Pagkatapos palit ng demonyo, ano na? Ano ang kasunod? Nalaman-laman ko, ang kaulihan pala talaga ay ganito. Dapat lahat ng Kristiyano nag-aapoy sa pagmamahal at sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Yun lang ang pinakasekreto kailangan natin magawa. Lahat ng ito, yung mga material na bagay na yan, yung mga power na yan, lahat ng yan ay wala eh. Pagkatapos na, mawala na lahat yun. Tama? Nag-gets natin? Aking panalangin at pakiusap sa ating lahat simula sa gawin ito ay lalo nating hanapin ang Panginoon. Magpayaman tayo ng spiritually. Why? Because only spiritual things last. Yan lang naman ang tumatagal eh. Anong eternal? Spiritual things. Now, if God will bless us, payamanin tayo, magkaroon tayo ng mga area sa lupang ito. Pag-alis naman natin dito, madadala? Hindi. Hindi rin pala eh. Pero okay, walang pa, panalungkot kayo eh, gano'n na lang. Okay, meron pa rin yan, pero ang point ko lang ngayong gabi, di tayo pwede mag-dwell dyan. Kasi yan temporary. Amen. Saan tayo mag-dwell? Doon sa talagang permanent. Now, paano makagawin natin mga kabalid sa simula sa gabi ito? Kagabi pa ako nagsimula, talagang sinerch ko ang Panginoon, talagang nag-usap kami rin ng gusto, talagang ibang klase talagang gusto niya mangyari. Kailangan, ang lahat ng mga Kristiyano talagang tunay, kasi ganito eh, one day, itong realidad, huwag niyo kalisin sa isip niyo, one day, all of us will face the great judge. Amen. As we face the Lord Jesus Christ, tanong ko sa inyo ngayong gabi, ready na ba kayong kumarap kay Lord? If ever, ngayong gabi mangyari, kaya mo na bang harapin ang Panginoon? Because most of us are a combination. We serve God at the same time we desire the world. Ayaw ko nang pagandahin yung message, kasi baka sabihin nyo, sinusugarcoat natin eh. Isa lang kaya, pwede mong piliin. It is between God and the world. You must not be a combination of two. Klaro ba? Amen. Kasi sabi ko, mukhang di magusto ng iba sa inyo ito, pero ito yung totoo kasi. Amen. Okay? If it's God, then it's God.
Amen. If it's the world, then it's the world. Kasi si Lord, di pwede ng kombinasyon. But I assure you, if you choose God, wala kayo papangako na gaganda buhay mo, pero ito lang ang alam ko talagang totoo, ay naman salita niya, talagang aayos talagang buhay natin. Amen. Unlike pag sa world tayo, ano tayo eh, ano sa alanganin tayo palagi, Kapahamakan. masolve ang problema mo ngayon, after a few minutes, meron na naman bago. Amen. Kasi hindi natatapos eh. So anong message natin ngayong gabi? Just like this woman. Ang babaeng ito ay, siya ay, sa ibang gospel, kay Mark, kay Luke, tsaka kay John, sa kanila, ang babaeng ito ay prostitute. Okay? Prostitute itong babaeng ito. Kaya nga sabi, a sinful woman. Ang kanyang tanging gagamit-gamit niya ay yung kanyang pabango. I-research ko yung kanyang pabango ba dahil na sobrang mahal. Alam mong halaga? Halaga ng 1 taong sweldo. Okay? Kaya pag in-spray niya na yun sa kanya, ang lahat ng mga lalaki talagang napapalingon. At pag naamoy na yon, ibig sabihin lang noon, kaya kasi mga mature sila mga lahat. Pag naamoy na yun ng lalaki, sabihin nila ito, medyo high class na prostitute. Bakit? Sa pabango niya pa lang. Worth 1 year salary. 1 year wages. Ibig sabihin, pag naamoy na yon, high class to. Bakit? Sa pabango pa lang. Pero nung kanyang malaman na naroon ang Panginoong Jesus at alam niya na si Jesus ay nagpapatawad, alam mong ginawa niya? Pumunta siya, a sign of repentance, umiyak siya ng umiyak, dinasa niya yung paa ng Panginoon. Gusto ko maintindihan niyo ito, explain ko sa inyo maya isa-isa. Umiyak siya ng umiyak, dinasa niya ang paa ng Panginoon, at nang mabasa ang paa ng Panginoon, binasa niya kanya ng buhok, at pagkatapos binasag niya yung kanyang pabango. 3 things lang. If you really want to grow in the Lord, mga kapatid, una, let's learn to bow down before the feet of Jesus and ask for forgiveness for all the sins that we've done against God. Kailangan natin humingi ng tawad sa lahat. Kumusta yung mga pinapanood natin sa television? Kumusta yung ugali natin? Kailangan makita na natin yan. Hindi pwede ang combination tayo. Kristiyano at the same time ugali natin pangit. Sino sa atin mayroong pang pangit na ugali? Huwag na kayo magtatang kamay. Kayo na lang nakakalam. You know that inside you mayroong kang monster-like character. Pagkaharap ka ng tao, okay ka. Pero pag ikaw na lang mag-isa, mayroong halimaw dyan sa loob. Okay? Bakit natin kailangan dahanan ito? Kasi God wants to raise up a new breed of people, holy people. Kapatid, ulitin ko ulit, reinstate ko ulit. Bawal uminom talaga sa atin. Amen. Ang pangit naman nun, Brother Edwin, no? Nagpupuri ka pa yun, namumula. Okay? Okay lang ba sa init? Okay sa init, pero ka sa alak, eh medyo mali. Bawal uminom. Meron iba kasi, inaalaw nilang uminom. Sa atin. Hindi ko makita. Ano ba, kasi Brother Edwin, makita nyo, nagpapakanta siya for Sunday, di ba? Tapos makita mo, pagkabit sa bahay, meron siyang Red horse. sopong. Okay. Red wine. Hindi, pastor, red wine naman to eh. Sa akin, okay lang mag-red wine ka basta may prescribe ang doktor. Kasi, ano yan eh, gamot at medicine. Pero yung mag-red wine ka dahil pinescribe mo lang sa sarili mo. Okay? Kasi meron yung nag-prescribe sa sarili. Hindi rin makatulog pag hindi mamula. Okay? Yeah, that's foolishness. Okay? Huwag ka mag-prescribe sa sarili mo. Una ho, I want us all to grow and to be rich spiritually. Tulungan niyo ako. Tumulong kayo sa akin dito. Kasi naniniwala ako pag lahat tayo mayaman sa spiritual, hindi tayo sakit sa ulong Kristiyano because lots of Christians today are headache.
sa Panginoon. Di na malaman kung saan. Walang distinction. Ano ba Christian ba to? Kombinasyon ng lobo at saka tupa. Tupa. Get rich. Wow, how? Come to God. Sino sa inyo umiiyak pa pa nagpipray ka Lord? Di ba masarap pag umiiyak ka, nabubuhos mo lahat ng damdamin mo sa Panginoon? Amen. That's the kind of passion ang hinahanap sa atin ng Lord. Revival, we need revival. Amen. Yung mga passion mo talaga, katulad ng babae talagang lumuhod siya, umiyak na sa paanan ng Panginoon. Ano ibig sabihin noon? She humbled herself before God. At pag umaba, kailangan iiyak natin lahat. Anong ating iiyak? Yung ating mga inaccuracy sa buhay. Marami tayong inaccuracy sa buhay natin, di natin iniiyak sa Lord. And then, we dwell so much on God's grace. Diba, Brother Quinn, yan naman ang inaasahan na marami. Ang Diyos ay mabiyaya, ang Diyos ay mapagmahal sa ganito. I'm telling you, si Lord din ay just, at si Lord din ay namamalo. Amen. At I believe, the best way para mabilis ang maturity mo, disiplinahin mo ang anak mo. Para mabilis ang pag-mature ng anak mo, may disiplina kang i-impose. Kasi pag ang anak mo, di mo disiplina, magiging problema yan paglaki mo. Amen. Yan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Humble yourself before God. Cry to the Lord. Maraming Christian din ang umiiyak sa Diyos. And the sad thing is this, maraming kaiyak-iyak. Ang dapat nating iiyak sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang akala natin, saved na ako, tinanggap ko na si Lord. Pero laging tandaan, hindi ko alam kung kaya natin. Si Juan, John the Beloved, siya yung madalas sumasada sa dibdib ng Panginoon. Naririnig niya yung tibok ng puso ng Panginoon. Siya yung mahilig, humilig. Saan? Sa dibdib ng Panginoon. Grabe kasi itong si John the Beloved. Pero pagdating sa Revelation chapter 1, nakita niya si Jesus Christ as God. Tingnan natin. Revelation chapter 1. Tingnan niyo si Lord, ha? Revelation chapter 1. Simulan niyo ng 7. Tagalog ba siya? Sige, pakibasa. Tuloy-tuloy ang pababa. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo. Dahil sa takot nilang sila'y parurusahan niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon, at maging sa hinaharap. Kaya sinasabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Ako si Juan na kapatid niyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay napay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanan itinuturo ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, sinuspus ako ng banal na Espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking bikuran. Wow. At ito ang sinabi sa akin, isulat mo kung ano ang makikita mo at ipadala agad sa 7 iglesia sa Efeso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Nang marinig ko ito, lumingon agad ako upang tignan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa at may gintong pamigpit sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi tulad ng telang puti at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang kansong dinadalisay sa apoy at pinasingkap. Ang tinig niya ay napakalakas na parang humaragasang tubig. Wow. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya at lumabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw tulad ng araw tuwing tanghali. Nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa
akin at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang Okay. katapusan. Okay. Papakilala ko sa inyo kung ano si Lord. Nung siya namatay sa kusang Kalbaryo, tao. Nakahilig pa si Juan, karaya din. But this time, he saw Jesus in a vision as God. Ano si Lord? As God? Maputi. Yung kanyang buhok, parang niebe. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nagliliwanag katulad ng katanghalian ng araw. Hindi mo kayang tingnan. Mayroong sash. Alam niyo, pag nakita niyan, natatakot po akong umarap sa Panginoon. Pag nakikita ko yung aking mga inaccuracies. Tanong ko naman sa inyo, kayo ba? Kayo. Ano sabi niyang mahilig humilig? When I saw him, I dropped dead. Mga kapatid, natatakot pa ako, kailangan kong masabi sa inyo lahat ito. We need to come to God and bow down at the feet of Jesus. Why? Because our God is a holy God. Amen. Hindi tayo maka-afford na meron tayong mga inaccuracies sa buhay natin. Nung makaharap ko siya, ako'y bumagsak na parang patay. Maraming mga tao, nakakatakot talaga. Nung nakita ko ito, nung aking itong mabasa, ang sabi ko, Lord, kaya ang question mo sa atin ngayong gabi, ready ka bang harapin ng Panginoon? Baka yung utak mo puro pa rin mundo. Paano kami ganito, paano kami ganito. I'm not telling you, hindi na importante yun, pero part pa rin yan. Pero ang importante, ready ka bang humarap sa Diyos? If God will call you tonight, are you ready to face that God na nabasa natin sa Bible? Kaya mo harapin siya? Alam mo, mga kapatid, ang dami nating inaccuracies. I think tonight we need to come before Jesus, bow down at His feet, cry for all our inaccuracies and sinfulness. Alawa, nang ginawa ng babae, hinagkan niya ang paa ng Panginoon. I believe, yun ang expression ng kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kahit na siya ay prostitute, kahit na siya ay masamang babae, lumapit siya sa paanan ng Panginoon, nag-humble ng kanyang sarili at hinagkan niya ang paa ng Panginoon as symbol of her love for God. Question, do you really love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength? Huwag na kayong sumagot. Alam ko lahat tayo sabay kayo. With all our heart, is God. Siya yung laman ng heart natin. Walang kahalo. Ngayon kung hindi pa natin yon na-reach, hindi ganon ang laman ng puso natin, hindi puro si Lord, then we sin. Why? Ang utos niya, love Him with all your heart. What's in your mind tonight? Love God with all your mind. Pag hindi ka ng laman ng utak mo, pag hindi puro si Lord, ano mangyayari? We're sinning. With all your strength, you work, praise the Lord. But are you working for Him? Kaya nga talaga sinasabi, magtrabaho ka para sa Diyos. Huwag mong ireklamo ang trabaho kasi galing sa Panginoon yan. Work for God. Now if you're working for God and you're giving Him your strength, ano nangyari? Hindi ganun eh. Especially with all your soul. Ano bang emotion mo ngayon? Ano bang laman? Si Lord ba? Itong babae na ito, walang ginawa. Hinalikan ng paa ng Panginoon. Ngayon sabi ng Pariseo, kung alam na ng tao, propeta ba talaga ito? Makasalanan yung lumalapit sa kanya. Ano ba yan? Hindi ba niya alam? Praise the Lord na lang. Bakit? Kung ngayong gabi, magising tayo lahat sa katotohanan, lumapit tayo sa Panginoon, umiyak tayo sa kanyang paanan, pagkatapos mahalin natin siya na mahalin, hindi pa huli ang lahat. Hindi sila nag-reject ng sinners. Tinatanggap, Pastor, sinner kami? Yes.
Tinanggap na namin si Lord. Maraming tumanggap kay Lord, pero sinners pa rin. Last but not the least, binasag niya ang kanyang pabango. Ano yung pabango? Yun yung ginagamit niya para mangakit ng mga customer niya. Anong ibig sabihin? You want breakthrough? You really want to be rich in the Spirit? You have to iwanan, wag lang iwanan, basagin. Itapon. Kasi pag yun ay nabasag na, hindi na pwedeng gamitin. Ulitin ko ha, kung ano yung revelation ha. Kahit gaano kabango yan, nakalagay sa bote, at yung alabaster na yan ay talaga namang mamahalin 1 year worth of salary. Pag yan ay nabasag na, na-contaminate na, nahalo na, hindi na pwedeng gamitin. Kung mahalin muyak, ang sabi sa Bible, kung mahalin muyak ang buong kabayan. Sa sobrang bango. Ano ibig sabihin? We need to surrender. Not only surrender, but break and destroy all things that leads us to commit sin against God. Kailangan natin sirain na yan. Hindi pwede. Kaya kung meron tayong mga ginagawa na hindi, alam natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan natin sirain, kailangan natin tapusin mo. We cannot continue serving God at the same time committing sin. Walang ganon. Ulitin ko. Walang naglilingkod sa Diyos at the same time may ginagawang kasalanan. Hindi yung pwede magsabay. Amen. Patawarin niya ako. I don't care kung Kristiyano kayo. Pag ganun ang ginagawa mo, na sa Panginoon ka, sinasabay mo yung kasalanan, impyerno naghihintay sa'yo. That's the truth. Bakit ito sinasabi? Natatakot na ako habang tumatagal. And I really want to be honest with you. Natatakot ako share to the point na gusto ko mag-quit. Bakit? Baka hindi ko ma-handle lahat itong ganito kataas na tawag sa atin ng Panginoon. Natatakot ako baka pagharap natin sa Lord, hindi kayo nagiging Christ-like. Ang laki ng problema ko. Kaya, I came to a point na sabi ko, tutuloy ko pa ba ito, Lord? Para napakataas ng standard. At talagang totoo, mataas ang standard ng Panginoon na kailangan mag-meet natin lahat. Amen. Hindi pwede rito na makatapos lang tayo ng worship service pag Sunday, okay na? No. Every worship service must be an encounter with God, and that encounter will lead you to a transformed life. Right. Pag walang transformation, kahit gaano kasaya ang worship service na yan, pag walang nagbabago sa buhay ng tao, useless ang service na yan. Amen. Tulungan niyo po ako, kung gusto natin ituloy pa ito, tulungan niyo po ako na kailangan maintindihan natin, you yourself must change, I must change. Why? I believe, pag lahat ng ambassadors for Christ ay mayaman sa spiritual, mayaman at malusog ang mga relasyon sa Panginoon, we will become salt and light to the world. Pero pag hindi yun ang nangyayari, what's the point of this? Amen. What's the point of having an ambassador for Christ and the people inside that church are still living in sin? God wants to raise a new breed of believers. What kind of believers? Believers who can really represent God. Why? Because people today, Christians today, are not representing God, they're representing the devil. Paano gagawin ito? Ari ba tayo ngayong gabi? Lumapit, lumuhod sa harapan ng Panginoon, o di na kayo lumuluhod sa Diyos? Okay, masakit kasi ang tuhod ko, Pastor. Dapat tayo lumuhod. Magpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Ang babaeng ito, ina-acknowledge niya kanyang kasalanan. Matindi, ang dami niyang winasak na tahanan, ang dami niyang mga nasirang buhay. Pero nabalitaan niya, ang Diyos na ito ay hindi nagre-reject, lumapit, umiyak ng umiyak. Ang kanyang ginawa, hinagkan, in-express niya kanyang pag-ibig sa Panginoon, hindi niya matingnan ang Panginoon, yung paa na lang. Last but not the least, binasag niya yung kanyang pabango, yung kanyang kaisa-isang weapon para siya makapang-akit, binasag niya lahat. Ang ibig sabihin, it is a clear surrender of everything that she has to prove to God. Na ano?
na siya ay hindi nagbabalik sa pagiging prostitute. Marami mga Kristiyano, sumusurrender sa Panginoon, maya-maya, pagka medyo may problema na sa buhay, babalik ulit sa dating ginagawa. Hindi pwede na tayo naglingkod sa Panginoon, nakilala sa Diyos, pagkatapos babalik ulit sa dati. That's useless. Please, avoid purchasing mga pirated na mga mga VCD ba yan? CD. Kung mayroon kayo sa bahay, wasakin nyo na, sunugin nyo na. Bakit? Nagpapatira kayo at nagiging daan niya ng demonyo para siya makapasok sa inyo. Let's repent. Kung mga pinapanood natin programa, hindi naman nakalugod sa atin. Nakalugod sa Diyos. Nung akin nakita itong kabanalan ng Panginoon, ako po'y nanginig, natakot ako, sabi ko pa yun, magagawa pa namin ito. Kasi kung hindi lang naman natin magawa, tigil lang natin ito. Natatakot po ako kasi when we face God, ang sabi ng Bible, God is a consuming fire. Amen. So when you face God and you are not ready, kaya pala sabi ng Bible, yung mga hindi handa na humarap sa Panginoon, ang sabi nila, pakinggan nyo mabuti, mga bundok, mga bato, daganan nyo kami, bakit di namin kayang tingnan ang kalawalatian ng anak ng Diyos? I don't want that thing to happen, that when Jesus Christ returns, sasabihin natin, pagsakan nyo na lang kami, bakit di nila kayang tingnan ang kalawalatian ng Diyos? And I believe, in the last days, when Christ returns, only holy people can stand and can look at the glorious God. Holy people alone. And I want to make a decision beginning tonight. Talagang atin ang ikarir ito, atin ang ibuhos lahat. Let's walk and live a holy life. Why? Wala nang ibang paraan. Di tayo pwede maging kombinasyon. Hindi pwede. Hindi pwedeng nasa church tayo at nandadaya tayo. Hindi pwede. Amen. Kaya mga sabi natin, Brother Edwin, napakahirap lakaran ang tunay na buhay Kristiyano. Pero wala ka rin namang ibang choice. Lalakaran mo ito. Bakit? Ito ang nais ng Diyos. Dalawa lang ang choices mo. Hindi na pinag-usapan kung tinanggap mo ang Panginoon kasi madaling tanggapin si Lord. Ang challenge dito, susunod ka ba hanggang sa kauli-ulihan at lalakaran mo ang kabanalan sa katuwiran. Ito lang ang usapan dito. Pag hindi mo magawa, I don't care, God doesn't care. Kung palagi kang present sa church, palagi kang present sa gawain, pag ang buhay mo ay bulok, tapos ka. Okay pa tayo? Amen. I need to say this. Dumating ako sa punto dahil ito parang gusto ko mag-quit. Sa taas ng standard ng Diyos. If you really take God's word seriously, you have no chance and you have no choice but to change. If you really take God's word seriously, you have no choice and you have no chance but to change. Amen. Yun lang ang pagpipilian mo. Pag hindi ka magbago, hell is waiting for you. Ayaw lang iba marinig ito, pero ito ang katotohanan. Amen. Alala niyo, Matthew 7, 21-23, Panginoon, sabi na Lord, sa huling araw, maraming nagsabi tayo, Panginoon, Panginoon, nagpapalayas kami ng demonyo, nagpapagaling kami, nangaral kami ng mga salita, lahat ng mga katangian ni Brother Edwin, katangian ng pastor. I believe, they are pastors that will go to heaven. Katangian ng pastor, nagpalayas ng demonyo, nangangaral ng salita, nagpagaling ng may sakit. Pero sabi ng Lord, away from me. You evil doers. Pwede. Malakas na preach. Pwede. Anointed. Pero evil doers. Saan ginagawa? Hindi mo makita sa harap. Ginagawa ng sekreto. And I want you to know, God knows every secret that we have. Amen. We better present ourselves before Him in humbleness. Let's love God. And let's break and destroy anything that leads us to sin. Anything, everything. Kailangan natin gawin ito. Natatakot pa ako at ako po'y nangangaroon, nanginginig at ako'y kinakabahan. Bakit? Baka darating ang point na pagharap natin sa Panginoon, AFC,
i-harap natin, merong hindi kamukha ni Kristo. Pag hindi isa lang sa inyo, kahit isa sa inyo, hindi kamukha ni Kristo, pananagutan ko. Pero pag na-preach ko lahat at nasabi ko lahat ng katotohanan, hindi mo ginawa, ikaw na lang mananagot, hindi na ako. Tara ba ito? Amen. Pero pag tayo lumakad sa katuwiran sa kabanalan, hindi ako nangangako ng magandang buhay. Pero isa lang mapangako ko sa iyo, kung nagkukulang ka, tiyak si Kristo mapupuno. Amen. Pag nalulungkot ka, may kapayapaan galing sa Kanya. Bakit? Lumalakad ka ayon sa Kanyang kalooban. Ano sabi ng Lord? Sila lamang na gumagawa ng kalooban ng Diyos ang pwede makapasok sa kaharian ng langit. At anong kalooban ng Panginoon? Clear as crystal, holiness, righteousness. Ngayon, kung walang mabubuhay ng holiness, sino ang magtuturo sa mga tao? Sasamahan natin sila, manunod ng sine, samahan natin sila, na magiinuman, at sasabihin, tayo ay ligtas na. Hindi po pwede yan. Amen. Claro? Amen. Paano? Lord, iyak sa Panginoon. Isa-isahin natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Isa-isahin natin. Sabihin natin. Pagkatapos, ibigay natin ng Diyos ng buong puso. Wala na po ako ibang may tuturo sa inyo. Nakatulad naman lang sa Bible yan eh. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Make sure na nagawa natin yan. Dahil pag hindi, yun ang sisingilin sa atin ng Diyos. Pero how we love God? It's a combination. We love God and then we love things. With all our mind, we think of God and we think of things. With all our strength, we come to church, we do ministry, at the same time, we invest our time sa iba. Patawarin niya ako kayong mga hindi halimbawa, hindi po ako makakarating pastor. Bakit? Kasi may birthday, ngayon lang naman mangyari ito, at ang mga talka. Wala nang ganun ngayon. Lalo tayo, wala nang ganun ngayon. So, pasensya na kasi ganito, mga talka. Dahil bakit? Our God is a consuming fire, is a holy God, and He deserves to be the best, deserves the best, and He deserves to be first. Amen. Please, huwag niyo na akong lagyan ng katwiran. Reasons are not valid. Before the eyes and before the Holy God, reasons are not valid. Whatever it is. Even if it is between life and death, it's not valid. Why? Because God is God. Nakuha natin? I need to say this. Why? Because kailangan natin marinig ito. Para ano? Para mayroon tayong standard. Huwag na natin compromise. Although mayroon tayong mga maririnig ng mga pangangaral ng iba, okay lang. Kunin ang maganda, itapon ang pangit. Pero ang church natin, meron siyang standard. Bakit? Ang standard natin, Word of God. Amen. We do not compromise. Kung ano meron, huwag rin kayo mahiya magsabi. Ito yung turo sa amin. Ito ang aming paninindigan. Bakit? Di naman kayo mapapahiya kasi nasa Bible yan. Amen. Live a holy life, live a righteous life. Ang sabi, put off the old self and put on the new self which is created in the image of God in true holiness and righteousness. Ephesians 4:22-24. Nasa Bible lahat ang ating ginagawa. Huwag kayong mahiya. Hindi na kayo nagsisini, hindi na. Sobra naman kayo, okay lang. Amen. Hindi na kayo umiinom, hindi rin. Yung pastor nyo, hindi lalo. Amen. Amen. Sobra naman kayo, okay lang. At least, pagka nagkasingilan, pwede tayong humarap sa iyo, sabihin natin, Panginoon, tinayuan namin yung salita. Ayoko namang humarap sa iyo sa maraming katwiran. Panginoon, naisip lang mo. Kasi, akala kasi namin, wala na. Anong gusto mo? Mga katwiran ka po, hindi na. Ang gusto kong sabihin, pagharap mo, kahit anong katwiran mo, di naman katanggap-tanggap. Pag ito hindi ayon sa salita ng Diyos, then, invalid lahat. At pag ikaw may gumagawa ayon sa salita ng Panginoon, hindi mo na ka ng mga katwiran. Bakit? Alam ng Diyos naman lahat. Amen. Saan natin? Ngayong gabi. Mayroon ba tayong mga dapat basagin? Amen. Basagin na natin. We cannot keep on hiding. Amen. We can hide from people, but we cannot hide from God. Amen. Amen. Basagin na natin yan. Lord, sa harapan ng Panginoon, Lord, iyak.
and learn this pattern. Find a closet or a room where you can be alone with God. Amen. Kailangan natin yan. Be alone with God. There, at that place, or in that place, pour out your heart to the Lord. Ako po ay talagang masyadong kinakabahan. Natatakot na po ako pag mag-preach na sa Mateo. Dahil pwede rin, Rhea, na kahit nag-preach ako, at pag hindi ako aware sa mga salita ng Panginoon, hindi ako aware sa mga pangako ng Diyos, baka pwede rin tayong, alam mo na, mahirap dito bro, gawin nagkamali. Dahil lahat na pagkakamali mo, isisingil din ng Diyos, lahat. Kaya nga, mahirap ang preacher. And better na, kung di nyo mo magustuhan na sinasabi ko ngayong gabi, at least sasabi ko ang totoo. Amen. At least wala akong tinago sa inyo. Mahirap naman, pag hindi ko na kayo nakita ng kangiti, ay gagawa ko ng isang turo para mapangiti silang lahat. Shame on me, pag ganun ang gagawin ko. Blazing fire, as radiant as the sun. And when you face God, when John faced God, he dropped off dead. Para siyang bumagsak na parang patay. Bakit? Ganun kabanal. Ulitin ko ha, kaya nga puti. Ganun kabanal, ganun katuwid, ganun kadakila at walang kapantay ang Diyos na sinasamba natin. At hindi siya pwede na paglingkuran ng basta-basta. Amen. Amen. When you serve God, serve Him with all your best. Di sila deserving ng tira-tira. Pa, talagang pinaka-the best. Ang tanong ko sa inyo ngayong gabi, the best ba yung binigay mo kay Lord? Ngayong gabi, the best ba yung binigay mo kay Lord? Ngayon kung hindi, dapat ayusin natin. Kaya nga kailangan mag-repent talaga palagi. Pag mayroon ka naisip, mali, repent agad. Bakit? Yan ang kailangan sa atin ng Panginoon. Hinihiling sa atin ng Diyos yan. Alam niyo po, bilang pastor po, sa Ambassadors for Christ, sa aking gusto makita, lahat kayo ay mayamang-mayaman sa spiritual. At pag kayo naging mayaman sa spiritual, hallelujah. The next thing that will going to happen, manifestation yan sa physical. Material. Pero, huwag din natin habulin yun. Ba't mo pa hahabulin yung pasobra lang? And all these things shall be added. Pasobra lang yan. Ano nga habulin natin? Si Lord. Habulin natin ang Panginoon. Marami na ngayon churches, talagang wala na. Paluktot ng turo. Material ng inabol. Pero yung mga sabi ko, Brother Edwin, pag hindi ka mayaman, wala kayo ang Diyos. Pag wala kang kotse, wala kayo ang Diyos. Yan ang preaching eh. Pag wala kang kayamanan, nakakahiya kang Kristiyano. Bakit? See? So ito gusto kong makita. Wala akong pakialam kung may kayamanan ka o wala. Wala akong pakialam kung may mga kotse wala, may bahay ka wala. Ang importante sa rin, may Kristo ka, banal ka, lumalakad ka sa katwiran ay sa kanyang mga salita. I think higit pa yan sa kayamanan. Amen. At yan ang totoong kayamanan na hindi matatapos hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa langit, magpakailang kailanman. Hindi natatapos yan. Yan ang pagtrabahuan natin. Amen. Hindi tayo maging masaya naman kahit walang masyadong kayamanan. Amen. Pero kung ipagkaloob sa atin ng Panginoon, natitiyak ko naman, ang sinong banal, lumalakad sa salita ng Panginoon, pag siya binigyan ng Diyos ng kayamanan, hallelujah. Kaya niyang i-spend at ayusin ang kanyang mga finances, ang kanyang mga blessings, hindi siya magwawaldas, bagkus siya ay magiging pagpapala, channel of blessing. Amen. Natatakot na ako, bakit? Kung isang grupo na nasamahan ko, iba na mag-isip. Pag lumamang kailangan, gito ang kotse ko, gito ang kotse ko, gito ang kotse ko, sa ikwasan lang para sa Panginoon, wala. Bibili ako ng bahay sa dito, bibili ako ng bahay doon. Masama, hindi. Pero nangyayari, wala sa Diyos talaga. Greed! Pag nagsinungaling, diretso lang.
Sino sa atin ko nagsisinungaling pa? Mga talta. Pag hindi mo kayang ilaban ng Diyos, pag naipit ka, sabihin mo kaagad, sisinungaling. Tapos maya-maya, mag-repent. Hindi pwedeng gano'n. Tell the truth! Amen. If you will tell the truth, kahit anong man mangyari na babanggain mo, at least kung sinabi mo ang truth, kakampi mo ang Diyos. Amen. But if you tell a lie, you're against God. And I'm telling you, walang nagsisinungaling na hindi nahuhuli at walang nagsisinungaling na hindi ma-expose. Amen. Nakita niyo na? Mabigat ba? Mabigat ang katotohanan, pero ito ang pinapagawa sa atin ng Diyos at pinili natin ito at ito lalakaran natin, gagabayan tayo ng Panginoon. Amen. Lumaman ho tayo spiritual. Okay? Yan ang inyong hingin sa Panginoon. Huwag na muna yung mga material. Dineclare ko naman yan, mabilis lang. Dumating ako sa punto na gumaling yung mga kapatid. Dumating sa punto na nakakita tayo ng mga miracles. But those things are just passing. Mas gusto ko mas makita kayo na talagang ang puso ay punong-puno ng glory ng Panginoon. Gusto ko makita, darating siya yung time, totoo po ito, na magliliwanag talaga ang iyong mukha, magliliwanag katulad kay Moses. When Moses faced God sa Mount Sinai, pagbaba niya, kailangan siya nakabelo. Bakit? Yung glory ng Lord nasa mukha niya. Nagliliwanag ang kanyang hindi rin siya kayang tingnan ng mga tao. Kaya nakabelo, yun naman ginawa nito mga... Nakita mo yung mga katulad ko, nakabelo rin. Hindi naman radiant ang mukha. Nakita mo yan, nakabelo rin sila eh. Pero grabe mong chismis. Hindi yun ang hinahabol natin. Time will come na yung radiance ng Panginoon, marireflect. Bakit? Ito pala talaga nakita ko ng plano ng Diyos. Alam mo ko ng Panginoon? Nilagay niya ang kanyang espiritu sa iyo para para magliwanag ka, makita ang mukha mo na talaga nagre-reflect ng glory ng pinasabi sa Bible, sa Corinthians 3:18, we have been changed by God from glory to glory into the likeness of Jesus. Amen. Paano mangyayari yan kung mayroon tayong mga inaccuracy sa buhay natin, sinungaling pa tayo, tamad tayo, ang dami natin kulang sa Panginoon, hindi mangyayari yan. Now, pag walang mag-reflect ng radiance ng Panginoon, walang masisave, at pag walang masisave, mananagot tayong lahat sa Diyos. Sad to say, mga churches today, a combination of a devil. But why? Hindi nagre-reflect, wala kang makikita. Pero if you really want to shine for Jesus, ano kailangan mong gawin? Kailangan talaga mag-manifest ang glory ng Panginoon. Paano ito? Total surrender to God. Nothing more, nothing less. It's final. If you cannot do that, then live. If you want to do that, then move on. Ganun lang kasimple. Ang pangaral na ito ay wala itong halong contamination. Ito ang sabi ng Bible, ito ang gagawin natin. Pastor, kaya ba namin gawin? Sarili natin natin kaya. Pero andyan ang biyaya ng Diyos, nariyan ang Holy Spirit. Ano pang hingin mo? Kung nariyan ang Holy Spirit sa'yo, nandiyan ang biyaya ng Diyos sa'yo, imposible hindi mo magawa. Matigas na lang talaga ang ulo mo kung hindi mo magawa. Amen. Question.